Hello mga engineers. Ito yung ating continuation ng discussion sa word problems involving exponential function. Ngayon, yung naging intro natin, nakita natin na ang mga example kung saan involve yung exponential functions natin ay yung compound interest, yan, economics, saka yung growth ng population. Ngayon, speaking of population growth, meron pang iba na mga bagay na related o kamukha ni population growth. Ito ay yung mga situations na ma-encounter natin sa differential equation, applications of differential equation. Yung population growth nandun din, yung radioactive decay, saka yung Newton's law of cooling. Ayan. Ito yung meme na pinost namin sa page, maraming nag-react. Nilagay namin dito yung tatlong topic na to. Then, Mode 3.5. Mode 3.5 lang daw yung kasangga mo para masagot itong tatlong situation na to. Hindi mo na kailangan ng DE. Ang Mode 3.5, base sa naging usapan natin, ay yung y is equal to AE B times X. Ayan siya. And based sa nakaraang discussion, isa siya sa mga form ng ating exponential function. Meaning, kapag nasosolve ka ng application ng differential equation at nagka-caltech ka, hindi mo na kailangang dumaan sa calculus. Diba? Diretso ka na dito sa caltech. Nangyayari yon kasi ang ina-apply natin na concept sa pagsosolve nitong tatlong ito, hindi na yung differential equation, hindi na yung calculus. Matik na direkta na tayo sa exponential function. Ngayon, ano bang relationship nun? Ba't ba exponential function yung ginagamit natin approach at hindi yung calculus? Sige, tingnan natin. Nangyari lang yun kasi yung general solution ng differential equation nitong tatlong ito ay related sa exponential function. Okay. Sige. For example, population. Nalaman naman na natin yung pinaka-core ng ating exponential function ay yung rate o bilis ng growth o paglaki ng isang bagay ay nakadepende sa kanyang current size. Kung maliit yung bagay ngayon, meaning yung rate ng paglaki niya ay mabagal o maliit. Kung sobrang laki ng bagay, meaning yung paglaki niya o yung bilis ng paglaki niya ay mas malaki. Nangyayari rin yun sa population. It means that the rate of change o yung pagbabago, the rate of change, for example, in population, the rate of change in the population with respect to time ay nakadepende. Okay? Directly proportional siya sa mismong population. Tama naman, di ba? Yung paglaki ng iyong population ay nakadepende sa mismong size ng population. Na-establish na natin yung relationship na yan at naintindihan na natin siya sa ating puso. Ngayon, kapag meron kang direct proportion, pwede natin siyang gawing equation through introducing a constant, di ba? Magiging dp over dt is equal to k times p. Naging ganyan siya, di ba? Ngayon, meron na tayong differential equation or equation na involve yung ating derivatives. Ayan, kaya tinawag siyang differential equation. Pwede na nating isolve ito. Kung mapapansin nyo, itong differential equation na ito ay separable. It means that pwede mong ihiwalay yung mga variable. Ilagay mo yung p, lahat sa isang side, then yung t, pwede mong ilagay sa isang side. Yan na. Pwede na siyang separate. Okay. Tara, isolve natin. Magiging dp over p is equal to k dt. Ayan. Nakikita na natin kung anong mangyayari. Integrate natin both sides. Ang dp over p o 1 over p, kung tatandaan natin yung ating integral calculus, differential calculus, ang integral niyan ay ln.
magiging ln of p. Okay? Then, ang integral naman ng constant, magdadagdag ka lang ng isang variable. Magiging kt, siyempre plus c. Huwag natin kalimutan yung plus c. Ayan, ln p is equal to kt plus c. Ngayon, para matanggal yung ln, gawin natin yung kabaliktaran ng ln. Ano yun? Ang kabaliktaran ng natural logarithm ay exponential. Erase natin siya sa e. Both sides. Para mawala yung ln. Magiging ano lang ito. Sige, proceed tayo dito sa kabila. Magiging p is equal to e raised to kt plus c. Kapag nag-add itong iyong exponent, meaning nag-multiply lang yung iyong mga base, pwede nating i-breakdown ito into ekt times e raised to c. Since constant lang rin si e raised to c, pwede na natin siyang i-denote as c. Magiging c times e raised to kt is equal to p. Ayan. Ito na yung general solution ng ating differential equation. Ayan. Goods to sa population growth, goods din siya sa radioactive decay, konting tweak, goods na rin siya sa law of cooling. Ngayon, hindi pa rito nagtatapos. Ito ay general solution pa lang. Pagdating sa population, anong napapansin natin? At time 0, yung population natin ay yung initial population pa lang. Meaning, kapag wala pang dumaan na oras, hindi pa nag-increase yung ating population. Totoo naman, di ba? Wala pang nangyayaring panahon. Ayan. Yung ating population is the same as the initial population. Pwede natin gamitin itong condition ito as boundary condition para ma-solve yung ating C. Di ba? Sige, gamitin natin. P is equal to, o i-rewrite ko lang, kt. When time is 0, the population is the initial population. Ayan. Ngayon, anything na erase mo sa 0 ay magiging 1. C times 1, PO. We can therefore see na si letter C ay equal sa P sub O. Pwede natin i-substitute. P is equal to PO EKT. Ayan. Nakita na natin yung pinakita sa atin last video. Yung isa sa mga form na ating exponential function. Ang sagot dito sa ating differential equation ay exponential function. Kaya, hindi na tayo dumadaan sa calculus pagdating sa mga tatlong problem na yun. Diretso, exponential function na. Doon nang galing, ito yung reason kung ba't gano'n yung nangyayari. Para alam lang natin. At hindi tayo basta-basta gumagamit ng mga calculator techniques. Okay? Okay. Sa mga susunod na video, i-discuss natin yung mga example problems involving exponential functions. Tara!